salamat, Sister Tabet, sa imong special. Na-bless mo sa amen. Alright, so karon ng gabi, ako'y hangyo sa inyong tanan, palihog ka sa pagtindog, o atong kuhaon na atong mga Biblia, o gabrihan natin diri sa Lucas, Kapitulo 14. Magbasa ta o verse diri sa Luke 14. Duha lang ka bersikulo, beginning in verse 22 and 23. Luke 14, sugod ta sa bersikulo 22 o 23. Ang Biblia nagaingon diri, and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Akong basahon sa Bisaya, Luke 14, verse 22 and 23. Ug ang sulugoon miingon, agalon, kini nabuhat na sumala sa imong gisugo, ug aduna pay lawak. 23. Ug ang agalon miingon ngadto sa sulugoon, adto sa gawas, ngadto sa dagko nga mga dalan ug mga kural, ug pugsa sila sa pagsulod, aron nga ang akong balay mapuno. Magamputan ninyo na mga itag panalangin ug tabang sa Ginoo. Father in heaven, thank you for this evening, and thank you, Lord, for your presence. Lord, karon mangayo mi sa imuhang presensya. I pray, Lord, na ikaw maglihok sa amo ang mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Nagaampo sab ko, Ginoo, na panalangin ni Ginoo ang mensahe na imong giandam. I pray nga kini maghatag og kadasi, Ginoo, sa imong mga katawhan nga niya dinhi karon. Ginoo, sa mga bisita nga nag-join sa among service, salamat pud kaayo sa ilahang attendance karon. Panalangini sila o nagaampo ko, Ginoo, para sa ilahang kalag nga maluwas. I pray, Lord, for wisdom tonight. I cannot do this, Lord, without you. Di na ako ni mahimo nga ako lang, Ginoo, tabangi ko karon nga gabi. Kani Amahan ang ginaampo ginapasalamatan, in Jesus name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Our message tonight is the empty seat has a name. Ang kanang bakanting lingkuranan, nana siya pangalan. Mga igalan ako'y ipabuhat sa inyo kadali. Tanawa ninyo ang inyong palibot. O tanawa ninyo ang mga bakanting lingkuranan. Kita ninyo, naay mga lingkuranan karon nga walay tao nga galingkod. You know what? Naagi untay dapat nga maglingkod diha. Usay kita, kung mutanaw taning mga lingkuranan, ang ato lang masulti, mga lingkuranan lang na. But did you know what, mga igsoon? Heaven does not see them that way. Heaven sees something different. Kay balo ba mo nga matag bakante nga lingkuranan na siya pangalan? Sa nga pangalan? Pangalan na sa tao. Basin ka ng bakanting lingkuranan, iya ka na sa tao nga nasakitan karong gabi. O basin may gala, iya ka na sa tao nga nagbati siya, nga naginusara, even though napalibutan siya mga tao. Maybe it's a father who is tired of fighting his battles alone. Or maybe it's a mother who cries quietly when nobody sees her. Or maybe it's a young person who is searching for meaning in life. Somewhere right now, someone is asking questions like, nagtagad ba ang Ginoo sa ako?
Aduna pa ba'y paglaom sa akong kinabuhi? Kani ba ang akong kinabuhi mabag-o pa ba ni? And while they are asking those questions, ang ilang lingkuranan sa balay sa Dios kay empty pa. Wala pa nila lingkuri. Si Jesucristo kaniadto nag-ingon sa iyahang mga sulugoon nga mugawas sila. Unya, dalhon tong mga tao nga nasa gawas didto sa iyahang balay. Dili lang mga igsoon aron punon ang iyahang balay, but to bring souls to God. Because every empty seat has a name. Matag bakante nga lingkuranan naanay pangalan. Matag bakante nga lingkuranan naanay istorya. Matag bakante nga lingkuranan nagrepresent nagkalag nga gipakamatyan ni Hesukristo. Karon nga gabi na ako ipakita sa inyo mga pipila ka kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Mahitungod sa ato ang mensahe karon. Una sa tanan mga higala, every empty seat represents a soul. Matag bakante nga lingkuranan nagrepresentar ka na og kalag. Sa Matthew chapter 9 verse 36, ang pulong sa Dios nag-ingon diha, no? But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Si Jesucristo na sa diha nga nakita niya ang panon, ang mga tao. Natandog siya uban sa iyahang kaluoy. So when Jesus looked at the crowd, dili numero ang iyahang nakita. Ang iyang nakita, mga tao. Ang iyang nakita, mga kalag. And when he saw them, he saw their pain. Ano man, for Jesus, may gala, they are like sheep, no, who are scattered abroad. Sama sila, mura sila sama sa mga karnero nga naglatagaw, nawala sa iyahang dalan. When Jesus looked at the crowd, he saw their struggles. Og nakita niya ang ilahang lost condition. The Bible says, when he saw the multitude, he was moved with compassion. Unsay pasabot aning compassion? Compassion means your heart is touched by the pain of others. Ang imong kasing-kasing ba, no? Natandog tungod sa kasakit nga nabati sa uban nga mga tao. Church, when we see empty seats, we should not just think about attendance. Kung kita makakita ta og bakante nga mga lingkuranan, dapat kita maghuna-una tag mga tao. Maghuna-una tag mga kalag. Because somewhere out there is a person who should be sitting in that seat. Someone siguro nga, usa siguro ka tao nga nanginahanglan og pasaylo. Usa ka tao nga nanginahanglan siya kalinaw sa iyang kinabuhi. Usa ka tao siguro nga nanginahanglan siya Kristo sa iyang kinabuhi. You know what? Kanang lingkuranan nga naa diha, nagilingkuran nimo, gaway galingkod, nagrepresent ka na og usa ka tao nga nawala sa iyang dalan. And if they remain lost, kay balo na ta mga igala, kung ang tao magpabilin siya nga lost, you know, that person will spend eternity separated from God. Mao na mga igala, ang kalag, importante siya. No? Mapahinungdanon siya dito sa langit o importante siya sa Dios. Dili ang building, dili ang program, kundili para sa Diyos ang importante ang mga kalag sa tao. So I want you to understand nga ang matag bakante nga lingkuranan diri sa ato ang simbahan nagrepresenta ka na og kalag. Ikaduha, many people are waiting for an invitation.
Daghang mga tao ang naghulat nga imbitahon sila. You know what? In Romans chapter 10 verse 14, basahon nato ang pulong sa Dios. Nagaingon diri mga higala ang Biblia sa bersikulo 14, nan unsaon man nila sa pagtawag nganha kaniya sa kangkinsa sila wala mituo. Ug unsaon nila sa pagtuo diha kaniya mahitungod sa kangkinsa sila wala nakadungog. Ug unsaon nila pagkadungog kung walay magwawali. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kaya balo ba mo mga igsoon nga daghag mga tao na kung imuha lang sila mga higala, sulayan og duol og istoryahon. Daghang mga tao mga higala nga dili sila against sa Dios, dili sila against sa simbahan. They are simply waiting for someone to invite them. Nagulat lang gid sila nga naay moduol sa ilaha ug moimbitar sa ilaha. You would be surprised how many people would come to church if someone simply said, "Kuyog sa ako karong Domingo, magsimba ko." Uban ta. You know what? Naay mga tao, mga higala, diha sa dalan, diha sa gawas, diha sa inyong lugar, o asa nga dapit diri sa ato ang lugar mga higala, nga nagulat lang sila, nga imbitahon nimo sila. Say kita, magunahuna ta, nga basin mo balibad sila, or basin i-reject ko nila, or basin dili sila ganahan. But you know what? Many people are just waiting for someone who cares enough to ask. You know what? Ang kamaturan mga higala mao ni siya. Ang usa ka imbitasyon makapausab na sa kinabuhi. Now, I'm not saying nga matag tao nga imong imbitahon mo dawat sa imong imbitasyon o moban sa imuha inig adlaw sa pagsimba. Pero may gana, kung naa kay madakpan nga usa ka tao, kung mataymingan nimo ng tao, nga imuhang inviton, unya muuban siya sa imuhang. Unya makadungog na siya sa pulong sa Dios. Ug sugod ana sa iyang kinabuhi, babag-o ang dalan sa iyang kinabuhi. Higala paminaw. Kanang imuhang invitasyon maunay nakapabag-o sa iyang kinabuhi. You know what? One invitation can save a marriage. One invitation can bring a family back together. One invitation can lead a soul to salvation. Busa dili nato i-underestimate ang gahom sa usa ka simple nga imbitasyon. Kay si Kristo nag-ingon mga higala nga gawas imbitaha ang mga tao na makita nimo diha sa dalan. Pasudlas sila sa akong balay. Aron ang akong balay mapuno. You know what? Si Kristo wala siya ga-after anang church attendance. Ang iyang gi-after mga higala kay ang kalag sa mga tao. Gusto sa Ginoo ang langit mapuno og kalag. Kay karon sa ato mga higala bisag sa atong panahon karon, daghan kayog mga tao ang nasa impyerno. Mas daghan ang mga tao nga nasa impyerno kaysa sa langit. Gusto sa Ginoo mapuno ang iyang balay sa langit og mga kalag. Busagiinan taniya, isip iya mga representative diri sa kalibutan. Panggawas ka mo. Atuan ninyo ng mga balay-balay. Kung kinsa inyo makita diha, imbitahan sila. Dalhan ninyo sa simbahan. Aron makadungog sila
sa akong pulong. Ug aron ako makahimo kog dako nga butang sa ilang kinabuhi. Higala paminaw, dili makahimo og trabaho ang Ginoo sa kinabuhi sa tao kung kita dili ta modala sa ilaha sa iyang balay o papaminawo nato sila sa iyang pulong. Many people are waiting for an invitation. Busa mga igsoon, I encourage you. Never underestimate the power of an invitation. I encourage you to invite people. Ani ata diri sa kalibutan aron mangabig og kalag para sa Ginoo. Ani ata diri sa kalibutan mga igala aron nga magdalag mga tao para diha sa Ginoo. Daghan pa kaayong mga tao ang kinahanglan nato abuton para kang Kristo. Daghan pa kaayong mga tao ang kinahanglan makadungog sa pulong sa Dios. Amen. So, number 1, mga igsoon, every empty seat represents a soul. Tanawa na gud na inyo, tanawa na yung mga nay kanang tapad nimo diha, walay tao, di ba? Kana nga bakante nga lingkuranan na anay pangalan. Na ay dapat mo lingkod diha. Naminaw ba mo? Di ba, naglingkod ka, tanawa, nang uban ninyo, naglingkod ka diri karong simbahan, wala kay tapad. Dapat ang tapad ni mo dira, tao na. Naigalingkod dapat diha. Because every empty seat represents a soul. Number 2, many people are waiting for an invitation. I challenge you, brothers and sisters. Napay Biyernes ugma ug napay Sabado before ang adlaw sa pagsimba. Kanang duha ka adlaw mga higala nga nabilin sa dili pa moabot ang bag-ong simana na pud o ang adlaw sa Domingo. Pag-invite og mga tao diha sa gawas. Because Jesus said, go out. Ayaw ninyo sayangi ang opportunity. Higala paminaw, ayaw ninyo sayangi inyohang kusog. Ayaw ninyo mahigala sayangi ang inyohang laway. Ayaw ninyo sayangi mahigala ang inyohang tila. Use your tongue to talk people about Christ. To invite people to church. Gamitay mong tingog. Ikaw ang tingog sa Ginoo diri sa kalibutan. Gamita. Talk somebody about Christ. Use your tongue to invite people and to bring people to church. Give them the chance to hear about salvation. Give them the opportunity to receive Jesus Christ. Amen? Ikatulo mga higala, God uses ordinary people to reach others. Ang Diyos mogamit siya og mga ordinaryo nga mga tao aron abuton ang mga uban nga mga tao. Basahon na to ang Isaiah chapter 6 and verse 8. Isaiah chapter 6 and verse 8. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato diri mga higala, Isaiah chapter 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. So ang Diyos nangutana. Ang pangutana sa Diyos, who will go? That's His question. Who will go? Wala siya nagsulti mga higala, who is the most talented here? Wala siya nangutana, who is the most educated here?
Ang iyang gipangutana, who will go? Kinsa iyang gipangutana? Iyang mga katawhan. Kini mga katawhan niya nga nasa simbahan. Kini mga membro. He asked, who will go? Higala, God is not looking for perfect people. He is looking for willing people. So He asked, who will go? Ang gipangita sa Dios may gala kani mga willing, kani mga tao nga muingon, Lord, kung gamiton ko nimo, I will go. Igsoon, you may not be a preacher. You may not know many Bible verses, pero pwede ka makadala og tao diri sa simbahan. You can still tell someone that God loves them. You can still share what God has done in your life. And sometimes, mga igsoon, that is all it takes. Ang gusto lang sa Diyos, willing ta. Nga naman, ga-after ang Diyos sa mga kalag. So who will go? Wa man ang utana ang Ginoo, kinsay pinaka-bright ninyo dire? Kinsay pinaka-bright ninyo dire sa Bible? Dali. Panggawas mo. Kinsa may ning graduate ninyo dire college? Kinsa may professional ninyo dire? Kinsa may taas og ranggo ninyo dire sa inyong trabaho? God did not ask that question. Ang gipangutana sa Dios, who will go? So kung ingon ana ang pagpangutana sa Ginoo kana mga igsoon nga pangutana para na sa tanan. Talented man ka o dili, educated man ka o uneducated, ning graduate man ka o wala, promoted man ka o wala ka na promote, taas man ka granggo o gamay ka granggo, professional man ka o dili, ikaw ang gipangutana sa Dios, who will go? You know what? The sad news sa atong panahon karon kay gamay na lang gyud kaayog willing nga mga Kristiyanon. Dili na mga igsoon tagdon ang mando sa Ginoo, who will go? Kay kining servant niya, gisugo niya, lakaw, pangita pag mga tao, napay bakante nga mga bangko diri sa akong balay. I want them to be filled. Gusto nako mapuno niya sila. You know why? Because God desires people to get saved. And He wants to use us. Igsoon. Number 4. Higala ba no? Para ba no nga makuan bitaw ka, mabuhat nimo, di ba? Kaning gipabuhat sa Ginoo. You need to realize that someone once brought you before. Kaniadto mga higala, wala biya ka diha nga lingkuranan. Kung asa ka galingkod karon, sa una wala ka diha. Pero kay balo baka nga nung karon naa na ka diha karon naglingkod na ka. Kay naay tao kaniadto mga igsoon nga nagpakabana siya sa imuhang kinabuhi.
Mao nang naa nakakaron diha. Ephesians chapter 2 verse 12 and 13 kini gipakita diri sa pulong sa Dios kung unsa ta sa una. Diri sa Ephesians chapter 2 verse 12 and 13, the Bible says, verse number 12, that at that time, niadtong nga panahon, kamo mga walay Kristo, ingon nga mga walay labot sa nasod sa Israel. We are aliens from the commonwealth of Israel. Unsa pata kaniadto? Mga langyaw gikan sa mga pakigsabot sa saad. We are strangers. Unsa pata? Mga walay paglaom, having no hope. Unsa pata? And without God in the world. Mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Pero tanawa, versikulo 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Kamo diha ni Kristo Jesus, kamo kinsa sa miaging panahon nahilayo, gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. You see mga igsoon, there was a time when you were far from God. When you did not know Jesus. There was a time when your seat in the house of God was also empty. Pero naay usa ka tawo nga nagpakabana sa imo aron abuton ka. Someone cared enough to reach you. Maybe it was your friend, maybe it was your family member, or maybe it was a pastor. Someone nga nag-ampo sa imo, someone nga nag-invite nimo, someone who cared about your soul. And because of that, you are here today. Now, God is asking you to do the same for someone else. Kay kanang lingkuranan nga bakante, kaniadto, dilingkuran naman nimo. Pero ang Ginoo nag-ingon siya, naapay bakante. Naapay tapad nimo nga walay tao diha. Kana gal bakante nga lingkuranan, naanay pangalan. Naanay kalag. Gusto nako na dalhon sa langit. Gusto nako na luwason. I want you to realize this, mga higala, number 5, and the last point nato karong gagabi. Number 5, that heaven rejoices over one soul. Kung ikaw, mga higala, magdala kag kalag diha sa Ginoo, unya ka na nga kalag, maluwas, mabago ang kinabuhi, kabalo baka ang langit magsadya siya. Luke 15:7 says, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Kalipay ang anaa dito sa langit bahin sa usa ka sala, over sa usa ka makasasala nga naghinulsol. You see, may gala, ang langit mag-celebrate kung ang makasasala muduol sa Dios. Not when a building is full, not when a program is successful, but when one soul repents. Ang usa ka tawo importante sa Dios. Ikaw importante ka man sa Dios. Bisan na mga tao nga mga badlongon, mga sipat, mga pasaway, kana sila importante na sila sa Dios kay naaman na sila mga kalag. Kamo mga bata nga gayagayagak amen dira. Importante mo sa Dios. Gusto mo luwason sa Ginoo. Kaya ba mo nga nung gidala mo din sa simbahan? Because somebody cared for your soul.
Kay kanang gadala sa inyo sa simbahan, gusto niya makadungog mo sa pulong sa Dios. Kay sultihan ta mo, mga teenagers, kung di mo makadungog sa pulong sa Dios, magpabilin mo nga ignorante sa inyong kinabuhi. O kanang inyong pagka-ignorante, maunay magdala sa inyo sa impyerno. Busa magpasalamat mo kay gidala mo diri sa simbahan. Pero ang pag-ampuan ng gadala sa inyo sa simbahan, nga unta kung magsimba ka, maminaw ka og tarong sa pulong sa Dios. Kay aron istoryahon ka sa Ginoo. Kay di man ka istoryahon sa Ginoo kung dili ka maminaw sa iyang pulong. Kay balo ba mo unsay gustuhan ng tao nga nagdala sa imo diri sa simbahan? Unsay iyang pag-ampo para nimo nga gidala ka diri sa simbahan, ang iyang pag-ampo nga maluwas ka. Ang iyang pag-ampo nga unta makasabot ka sa mensahe. Ang iyang pag-ampo nga unta kanang imong kasing-kasing tandugon sa Ginoo. Kay balo ba mo, mga bisita, ang tinguha sa Dios sa inyo nga maluwas mo. Gusto mo luwason sa Dios. Pero kinahalan, magsineryoso ka sa imong pagsimba. Kay kung magbinuang ka sa imong pagsimba, ang Ginoo dili siya makatrabaho sa imong kasing-kasing. Ang langit mag-celebrate kung ang makasasala maghinulsol sa iyang sala ug mudawat kay Kristo. Ang usa ka tawo importante sa Dios. Ang usa ka kinabuhi mahinungdanon sa langit. Ug ang usa ka bakanting lingkuranan importante na kang Hesukristo. Kanang lingkuranan diha nga wa pay galingkod, gipakamatyan na siya ni Hesukristo. Sama nga ikaw gipakamatyan ka ni Hesukristo. Because every empty seat has a name. And every name matters to God. Dili ba, pag ang tao maluwas, isulat ang iyang pangalan sa libro sa kinabuhi? Dili ba? Pero pag ang tao mahigala, dili mo ila kay Kristo o dili mo dawat sa iya, ang iyang pangalan dili masulat sa libro sa kinabuhi. Revelation chapter 20 verse number 15, isulat palihog, i-post palihog. Ang gingon dira sa pulong sa Dios, mga higala, and whosoever bisag kinsa kuno ang wala makaplagi nga nasulat diha sa libro sa kinabuhi, ilaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Kung ang imong pangalan dili makita sa libro sa kinabuhi, kung dili siya masulat, ikaw ilaglag sa impyerno. Kamo mga bisita, gihigugma mo pag-ayo sa Dios. Mao na naitao nga gigamit sa Dios aron dalhon mo diri sa simbahan. Aron makadungog mo sa iyang pulong. Karon ang gusto bitaw sa Ginoo nga unta paminawon ninyo og tarong iyang pulong ug dawaton ninyo ang manluluwas sa inyong kalag nga mao si Kristo. Kay kung inyuhang isalikway ang iyang pulong ug kung dili ninyo dawaton si Kristo, ang pulong sa Dios nagingon ayo sa ibalhin. Ang imong pangalan pag di masulat sa libro sa kinabuhi, dito ka sa impyerno hangtod sa hangtod. Mga bisita, sultihan ta mo, dili ka kanunay diri sa kalibutan. Mahuman na ang imong kinabuhi, mamatay ka.
Human sa imong kamatayon, musulod ka sa eternidad. Kung dili ka luwas, dito ka hangtod sa impyerno. Usayan niyo sayangi ang oras ninyo diri sa simbahan because somebody cared for your soul. Gi-invite ka, gidala ka diri sa church, kay gusto anang tao nga nag-invite sa imuha, makadungog ka sa kamatuoran. He wants that person, gusto anang tao nga nag-invite sa imuha, maluwas ka. Magpasalamat mo kay naay nagpakabana sa imong kalag. Base nimo magpapa, walay pakabana sa imong kalag. Walay pakialam maunsa ka. Walay pakialam kung ikaw magdroga ka o magbinuang ka o magpasaway ka, magpabadlong ka o unsay buhaton nimo sa imong kinabuhi or mangawat ka, magsugal ka o maginom-inom ka o manigarilyo ka o magbarkada-barkada ka o maglaglaag ka bisag asa. Pero kung naay tao ning adto sa inyong balay unya gi-invite ka, unya gidala ka diri sa simbahan, kana nga tao gipadala na siya sa Dios para sa imo. Kay gusto ka istoryahon sa Ginoo, gusto niya luwason ang imong kalag. Ang imong kinabuhi importante. Ang imong pangalan, importante sa Diyos. So conclusion na ta. Imagine this, mga igsoon. Church members, imagine, no? One day, dito sa langit. Kung nana ka dito sa langit ba? Unya samtang naka dito sa langit, mga igsoon, na ay mga tao ning duol sa imo. Unya ning tanaw sila sa imo. Unya ning ingon sila. Salamat. Ma'am, salamat. Sir, salamat. Yan na ka. Kinsa man ka? Siyempre, pila na ka years. Wala mo siya nakita. Pero ning doon lang siya pinakalit sa imuha, niya nagpasalamat sa imuha. Unya, nangutana ka sa ilaha. Ano man? Why? Ay lang gisulti. Mone. Na isa ka tao, ganito sa imo, nagpasalamat, ingon siya. To kay ikaw, nag-invite sa ako sa church. Ug tungod sa imong pag-invite nako, nakadungog ko sa kamatuoran o gidawat nako sa Jesucristo. Napoy isa ka tawo mga higala, nagingon sa imuha tungod kay ikaw mingtagad ka sa akong kalag. Napoy isa ka tawo nga nagpasalamat sa imo, nagingon siya tungod kay nag-istorya ka sa ako bahid kang Jesucristo. And because of that invitation, sila karon naa sa langit. That is why kanibitano nga message, mga igsoon, importante ni siya. Because somewhere out there is a person whose seat is still empty. And maybe God wants to use you aron dalhon sila pasulod sa iya balay. Tomorrow, adunay opportunity. Karong Saturday, adunay opportunity. There's someone out there waiting for you. Amen. Kana man ang mga gipangdala ninyo diri sa simbahan, kung mag-invite mo, dili man na aksidente igsoon. Ikaw gipadala ka sa Dios dito sa ilahan. Pero ang gusto sa Ginoo sa imuha, nga tagaan nimo pakabana, you don't just invite them, you must care for them. You must love them. You must be patient to them and pray for them. So, final challenge ako para sa inyong tanan is this. This week, I want to challenge you to do 3 simple things. What is that, Pastor? Una, pray for one person. Pray for one person. Ikaduha, invite one person. Una,
Pray for one person. Naminaw mo? Ikaduha, invite one person. And 3, believe God for one change life. Amen? Yan na live soon. Pag-ampo ko sa katao, pag-invite ko sa katao, niya tuuhi nga kana nga tao, usbon sa Ginoo, luwason niya. Paminaw, do not look at empty seats the same way again. Because remember this truth, the empty seat has a name. Etan, ikaw tayo na Linda, diha makagalingkod karon. Sa una, wala pa ka dira. Pero kanang lingkuran nga imong ginalingkuran karon, dapat malingkuran na ni Analinda Kabigunda. O karon naa nakakaroon galingkod diha because someone cared for you. Amen? Si Mumay, diha ka. Sa una, wala ka pagalingkod diha. Si Ati Diday, diha. Sa si Kuya Boy, diha, pero may galingkod. Ati Tabet, diha. Sir Ariel, diha. Kaya balo ba mo nga nung naglingkod ang mo diha karon? Kaya na ay nagtagad sa inyo, na ay nagpakabana sa inyong kalag. Sa una, wala man si Mama Ana galingkod diha, ngalingkuranan. Pero karon gilingkurong gabi, gilingkuranan na niya. Kaya balo ba ka mamanangan? Kaya na ay nagpakabana sa imo. Na ay nag-invite nimo. Si Emerson, sana wala ka pa dira. Pero karon galingkod na ka diha. Kay naay nagpakabana sa imong kalag. Ikaw, kamo, ang uban diri. Kanang empty seat, pero tanawa, napay mga lingkuranan, walay tao. Kanang mga bakante nga lingkuranan, naana sila yung mga pangalan. Gusto sa Ginoo, mugawas ka. And find that one person, invite that person. Basin, kanang bakante nga lingkuranan, iyahan na. Amen? Ito ko ato mga ulo, ipiyo ato mga mata.